you got nothing on me. We won't be the same. Don't you call me up, cause we badly need this change. Maybe I'm all out of hope. Good afternoon sa ating lahat. Ay, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Nasisikatan tayo ng araw. Shalak! Good afternoon sa ating lahat. Magko-coffee lang ako ngayon dito sa aking hardin. Hardin bang tawag dito? Hindi. Parang siya, playing ground or playing space dito sa aming apartment complex. Ayan. 3 o'clock na ngayon, guys. Ayan, 3 o'clock. And usually, kapag alas 3 ng hapon, ay nagko-coffee ako dito sa labas or sa loob ng bahay. Kasi, ito yung time na parang aantok-antokin ka na ng sobra. Diba? Ito yung time na mataas yung ating level ng melatonin natin. So usually, especially kapag summer, dito ako sa labas kasi hindi pa siya masyadong malamig kagaya ng winter. Diba? Pag summer kasi dito, hindi naman siya sobrang init, hindi siya sobrang malamig naman. Katamtaman lang ang dito. Parang ang temperatura or yung weather. Masarap mag-relax. It's so refreshing and relaxing ang vibes dito sa amin. So hopefully yung malilipatan kong bahay or yung malilipatan kong apartment complex sa Texas ay ganito rin. Meron ding mga ganitong recreational spaces. 'Di ba? Wala kaming pool dito. Alam nyo naman, below 1,000 yung besan ko. So, wag na tayong mag-expect ng pool, especially dito na parang yung mga may pool dito, yung rate is siguro mga nasa 1,400 or 1,500 pataas. So, since below 1,000 yung base rate ng ating apartment, ay wag na tayong mag-expect ng so much amenities. Walang pool, walang gym. 'Di ba? Ayan, kakaano ko lang, nagbabasa-basa ako ng comment dito and kakapanood ko rin ng isa sa mga pinapalo kong vlogger dito sa Amerika. Wag na nating sabihin, baka may magsabi pa dito ng parang nagpapapansin na naman si Nurse Ken. 'Di ba? Yung vlogger na yun ay napakabait naman. 'Di ba? Pero yung mga ibang kasi, yung ibang mga tao baka sabihin is nanggagamit na naman ako ng pangalan. But anyway, gusto ko lang mag-react dito sa comment ng isa sa ating mga nakapanood nung last vlog ko. Siguro napanood niya yung mga series of vlog ko. Ang sabi niya sa akin ay yun yung parang 1 million vlog, tapos about travel, ganyan. Nasabi ko kasi na travel ako ng travel, di ba? Sabing ganon ng isa sa ating mga tagapanood, ang sabi niya ay, travel ka ng travel pero gamit at tinitirhan mo puro bulok. Alam nyo guys, grabe. Dati, nakaka-receive lang ako ng mga comment about the way ako magsalita, the way ako mag-respond sa mga comment or sa mga videos na pinopost ko, ganyan. Ay hindi ko na lang pinapansin, pero ito sobra, as in sobra naman. Para sabihin na bulok, 'di ba? Para sabihin na bulok talaga yung mga gamit. Siguro napansin niya itong baka ito yung napansin niya, yung baso ko na matagal ko nang ginagamit from Pensacola. Halos lahat ng vlog or video ko ay nakikita niyo ito.
Nainggit? Nainggit ka, boy, sa ano, kung lalaki man, sa aking mag from Pensacola. O, ayan. Ay, naku, kahit ganito lang to, mahal to, ah. Grabe naman si kuya para sabihin niya mga na bulok o kaya parang sira yung bahay ko or kaya yung mga gamit na ginagamit ko. Para sa akin, in terms of bahay at mga gamit na ginagamit ko man or sinusuot ko or ginagamit ko sa aking mukha or kung ano man, ay kontento naman ako doon at nakakatulog naman ako ng maayos sa aking bahay. 'Di ba? Nakakapagpahinga naman ako ng 8 hours a day. 'Di ba? Nakakatulog ako ng 8 hours a day, nakakapagluto ako ng mga gusto kong pagkain. So for me, yung bahay ay sapat lang para sa aking pangangailangan. Hindi ko na kailangan ng magarbong bahay. Alam mo, meron tayong kanya-kanyang mga priorities, meron tayong mga kanya-kanyang, anong tawag dito? Parang uulan na naman, ah. Meron tayong mga kanya-kanyang gusto na paglaanan ng ating pera. So, nagkataon lang na parang gustong-gusto ko talagang nagta-travel, gustong-gusto ko talagang yun yung nagpapasaya sa akin. So, since yun yung nagpapasaya sa akin, bulk of my money will goes to my happiness, di ba? So, napunta lang or nagkataon lang na travel talaga yung gusto kong gawin sa buhay at hindi yung parang magkamal or mag-collect ng mga mamahaling bag, mag-collect ng mga mamahaling gamit o kaya tumira sa isang magarbong apartment. Nagkataon lang talaga na parang sa akin, sa sarili ko, mas gusto kong mag-travel, makita ang mundo kesa sa mag-collect ng mga bag. Meron tayong mga kanya-kanyang kanya-kanyang pinaglalaanan ng pera. Kung saan natin gustong ibuhos ang ating kayamanan ay wala ka ng paki doon, 'di ba? Sana minsan ay ulamin mo din yung ampalaya imbis na ugaliin, 'di ba? Charis. Shalak. Ayan, wag na tayong mag-focus sa ganitong kasi nakaka-discourage lang yung mga ganitong comment. At least, karamihan, 80 to 90% ng ating mga tagapanood is gusto yung ginagawa natin. Gusto yung mga videos na ina-upload natin. Mahirap talagang mag-vlog sa totoo lang, as in, kakapanood ko pa lang ng isa kong favorite na na pinapanood, 'di ba? He talks about sa pagbablog. Nakakaya nga naman, sa totoo lang, guys. Kinakapalan ko na lang yung mukha ko para harapin itong camera na to, itong lens ng camera na to. Kasi sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang mag-vlog pero mahiyain talaga ako. Kung mapapansin nyo nga, karamihan ng mga vlog ko, kung hindi man indoor, is doon sa mga less na tao or hindi mataong lugar kagaya nito. Kasi though unti-unti kong sinasanay or ginagawang komportable yung sarili ko sa pagbablog in public, pero hanggang ngayon, medyo mahiyain pa rin tayo. Pero hopefully, di kalaunan, ma-overcome din natin, 'di ba? Yung mga ganong fear or ganong parang, parang shyness in public. So hopefully, makapag-travel vlog din tayo at nakakainggit yung mga vlogger na nakakapag-vlog in public. Actually, naiinggit talaga ako kasi ako mismo parang nahihiya ako maglabas ng camera in public. Pero di kalaunan, masasanay din tayo masasanay din ako kung ito talaga yung gusto kong field or gusto kong gawin. Kasi nga, masaya ako sa pagbibigay ng information sa inyo. Masaya ako na nakakatanggap ako ng positive comments na sinasabi na, "Uy, Nurse Kan, napakalaking bagay
napakalaking tulong yung information na binigay mo sa amin. Maraming salamat. It means a lot to me, guys. Kaya kapag may nakikita akong comment, nagre-respond talaga ako. As in, mabilis ako mag-respond. Konti lang naman yung mga nagko-comment. Kaya halos pagkakita ko ng comment, ay nagre-respond agad ako. So yun lang, wag na nating pahabain sa sa itong taong na to. Alam niyo ba kung ano yung username nito? Jackass. O diba, bagay na bagay. Bagay na bagay sa kanyang username. Yung ugali niya. Charis, joke lang yun. Ayan, basahin ko yung kasi importante to eh. Yung isa sa mga comment ng isa sa mga retired nurse natin dito sa Amerika. Kasi di ba nagpost ako about health insurance after retirement. Kung free ba ito, kung free. Pero yon based lang naman sa aking research, pananaw, pag-share sa inyo, mga nakausap ko dito. Pero wala talagang yung parang first-hand experience kasi tingnan nyo naman, do you think retired na ako or matanda na ako? Diba? 30 pa lang ako ngayon, 34 ba or 33? Basta 30, ganyan, kaka-birthday ko pa lang. So yon 30, ilan na? Siguro, hindi naman 35, siguro 33 ata. Wait, 1992. Oh, 33 ba? 33 pa lang ako. Huwag natin patandayin yung sarili natin. Ayun. So, about Medicare Part A, which covers hospitalization once you turn like 65 or 62, mga ganyan. So, it is for free, yung premium. Pero, yung mga hindi covered ng ospital, according to your medical coverage, meron ka pa ring babayaran. Ito yung comment niya. Gusto kong basahin kasi napaka-useful para sa pagdidesisyon ninyo kung gusto nyong mag-retire dito sa Amerika or after 60 or 65 gusto nyo na lang manatili sa Pinas. Diba? So, tingnan natin. Basahin natin. Sabi dito, I'm an RN for more than 40 years in USA now. Naku, Diyos ko Lord, umuulan na. Let's go na. Shelak. Tayo na dong. Shelak. Diyos ko Lord, wala pa namang covered ito. Tapusin na lang natin yung vlog natin sa loob. Shelak. Diyos ko Lord. Shelak. Ayun, nasabi ko nga sa inyo na parang yung Medicare Part A, since nagbabayad tayo ng Medicare tax, kada buwan or kada paycheck natin, is for free na siya. Free na yung premium, pero hindi pa rin free lahat ng mga hospital bills natin, di ba? Sana open. Ito yung nakakaloka. Ito yung nakakaloka kapag buksan natin. Tapos di pala tutuloy yung ulan, no? Pinapasok lang tayo sa loob kasi ayan. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Nakakaloka kasi nga medyo umaambon. Hindi naman malakas yung ulan pero umaambon na siya. So, basahin ko lang ang isa sa mga comment ni ma'am para medyo maliwanag tayo, 'di ba? Para makapag-desisyon tayo na parang, ayoko talagang gusto kong manatili sa Amerika pero ayoko mag-retire doon sa Amerika kasi napakamahal. May babayaran din pala. Hindi pa rin free yung healthcare at 65. O ito. I'm an RN for more than 40 years in USA. Wow! For sure, madami ng ipon si madam. Sana all, more than 40 years. Hindi ata ako magtatagal dito ng 40 years. Kasi, mga 30 years lang tayo dito, no? Shalak. Ay, hayaan mo na, makakaipon pa rin naman siguro tayo, 'di ba? Dumating ako dito at the age of 31, 32, ganyan. So, pag nag-retire na tayo ng 60, mga 30 years, pwede na rin 'yun. Now, I'm retired. I pay almost $500 per month for my Medicare Part B.
Medicare Part B, guys, is ito yung nagko-cover ng inyong outpatient. 500 per month, mahal din. Outpatient services ninyo, yan yung mga nagko-cover ng doctor's visit, diagnostic procedure, hindi siya hospitalization. Medicare Part B. And more than $30 per month for my Medicare Part D. I also copay whenever the treatment is partially covered. Nothing is free. O, diba? Medicare Part D is like a prescription coverage that you can avail from a private insurance. Kaya nga meron ding mga Medicare plan na ino-offer ng mga private insurance. So, Shyalak, diba? Nagbayad, ito yung nakakaloka sa Amerika. Isa to sa mga malaking disadvantages or ayaw ko dito sa Amerika. Like, nagbayad ka na ng almost like 30 years, buwan-buwan, may kinakaltas sa yung Medicare tax, tapos pagtanda mo pala ay hindi pa rin free yung Medicare or hindi pa rin free yung healthcare coverage. Nakakalungkot yung mga ganitong bagay. Diba? So, malungkot na ngang mamuhay dito sa Amerika pag wala dito yung mga relatives mo or wala kang friends dito. So, ganito pa yung mangyayari. So, uwi na lang tayo ng Pinas after 65, guys. Charis. Joke lang yun. Ayan. Ito naman. Ito ang comment ni ng isa sa mga, kumusta naman running community dyan, idol? Marami ba dyan gym? Alam mo na, fitness era na, sarap na ng duty hours dyan. Dito sa Pinas, 60 to 70 hours per week. 40 hours lang yung bayad. Dito, kahit 10 minutes or 20 minutes ka lang lumagpas on your clock out time, bayad yun. Kahit $2, $3, $5, $4, $7, $8 additional, merong bayad yun. So, kung lumampas ka ng 30 minutes, 40 minutes, 90 minutes, 1 hour, bayad yun, guys. So, ito pa. Sabi niya, thanks for always sharing your stories. Minsan naman mag-share ka ng mga paranormal things na na-encounter kung meron man. Hindi yung pang-ghost ng tao sa'yo, Emmy. Buti nabanggit mo yun kasi marami talagang tao ang nang-ghost. Diba? Maraming mga tao na ipipilit nila yung gusto nila or ipagmumukha nila sa'yo na ikaw yung may kasalanan o kaya kahit na wala kayong pinag-awayan ay bigla na lang mawawala sa ere. 'Di ba? Kala mo tuloy nagkaroon kayo ng tampuhan pero hindi naman kayo nag-away. So, marami talaga dito ang multo. Anyway, ayun. Tapos, meron ding in terms of paranormal naman, wala akong na-experience. I have been to a few states here. New York, Chicago, ano pa yung napuntahan ko? Las Vegas, Miami, Texas, some part of Houston, Texas. Wala akong naramdamang kahit na diba? As in, walang-wala. So, wala. Mas binabangungot pa ako or nakakaramdam pa ako ng takot pagdating sa multo nung nasa Pilipinas pa ako. Pero ngayon, wala na. As in, dati takot talaga akong mag-isa sa kwarto ko or takot akong matulog, lalo na kapag merong namatay sa sa lugar namin. Yun yung kinakatakutan ko always. So, pero dito, minsan na hindi ako nakaramdam ng kahit anumang something or kakaiba. 'Di ba? Wala atang multo dito eh. Malayo siguro yung mga yung mga libingan, kaya gano'n, hindi ko alam. Basta hindi ako nakaramdam ng ganong feeling dito sa Amerika. So, yun lang. Sana sa mga nagko-comment, kung minsan, pag below the belt na talaga at wala namang katuturan or saysay yung mga comment,
ay hinahide ko na yan from my account. Kasi nga, hindi worth it. Hindi worth it yung nakakapagod na ngang mag-vlog. Tapos konti lang yung mga views mo, 'di ba? So bakit ko pa papansinin yung mga ganong bagay, 'di ba? Ang importante, marami akong natutulungan, may mga tao akong napapasaya, or may mga taong kontento sa kung ano mang i-post ko dito sa YouTube channel ko. Anyways, kung for example, hindi nyo gusto ang video ko, kahit subscriber pa kayo, you can skip it. You have the option to watch it or not, guys. Sa Facebook, bigla na lang niyang lalabas kapag nagsiscroll-scroll kayo sa inyong timeline or kung ano man, 'di ba, sa Facebook. Pero sa YouTube, you all have the option. Marami kayong option, guys. You have, before pa nyo i-click, 'di ba? Kung ayaw nyo talaga sa akin, di wag nyong i-click, wag nyong panoorin, 'di ba? Kasi for example, dito sa sa mga videos ko, guys, ang reach, for example, ng isang video, nakaka-reach siya ng 70,000. Only like 1,000 or 2,000, I only get 1,000 or 2,000 views because only those people have clicked my video. So you have the option. Meron kayong option. Unlike sa Facebook, sometimes you don't have an option. Bigla na lang siya mag-a-appear. Di mawawatch nyo na. Sa YouTube kasi, marami kayong option not to click it. 'Di ba? Kung ayaw nyong i-watch, wag nyong i-click yung video para hindi kayo mapeste or para hindi kayo madismaya kung ayaw nyo talaga sa akin. Lalo na sa'yo, jackass. 'Di ba? O siya, sige na, hanggang dito na lang ang aking video for today. Maraming